kuha sang ano ni Joel, paano ni? Why kita yan nagakoleksyon pareho sa ibang kasimbahanan. So ang ganihimo tadi tinatinguhaan ko nga mapunduhan kag sa bulig sa aton iban mga kauturan, no, nga naga amot hindi na koleksyon kundi ila na kabubuton. So hasta nga matapos nato ni kag maplastar kita sa second floor. Dito kita sa babaw. So isa sa aton nga sitback tungod kay nag-rightly divide kita. Pag rightly divide naton, makauturan naton nga iban nga mga halin gid sa teaching sang Baptist. So nagkala dula, ano? Nagkadula si Peter niyo. Peter dako na, no? So di na si Peter dako na. Hopefully ma-special number na naman si Peter, no? Ilang adlaw. Kag hindi nga gali, ito nga pala, no, sa ulit magtatagalog tayo dahil for the sake, no, for the benefit man ng ating mga kasama online. Kag siguro kay hindi man kamo Tagalog, no? So for the benefit sa ating mga kauturan online nga naga-join sa ating Bible study. So ito nga ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at yung tanging church dito sa Iloilo nagtuturo ng tamang gospel na yung tao sa panahong ito ng dispensation of the grace of God ay maligtas, no? Maligtas lamang kung siya ay mananampalataya sa tamang gospel, ang tinatawag na gospel of the grace of God, at na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, okay? Siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan yung tamang gospel. Wala nang ibang gospel. Alam nyo, ang daming mga denomination ngayon, ano? Daming denomination nagtuturo. Ngayong Sunday, napakarami. More than 38,000 denominations worldwide. Ngunit alam nyo, isa lamang ang tamang gospel. At yung mga denomination na yan, may iba't ibang gospel ng kaligtasan. Ngunit pag hindi yan align, ang gospel na yan, sa panahon ng dispensation of the grace of God, yung gospel na ni-reveal ni Jesus Christ kay Apostol Paul, ay walang taong maligtas. No? Kaya yun nga sabi ni Peter, sa tamang simbahan. So actually, the true church, no, sa ngayong panahon ito is ay ang church, the body of Christ. Okay? Church, the body of Christ. Yan yung tama at totoong church sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Yan lang naman yung makita mo sa Bible. Wala ka namang makitang ibang church, no? Sa totoo lang, wala kang ibang makitang church sa Bible, no? Kundi ang church, the body of Christ. Yan. Wala nang iba. Kaya, pag sinabi nila, maligtas ka dahil member ka ng Baptist, maligtas ka dahil member ka ng yung Jehovah, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Iglesia, ano-ano pa yung Pentecostal, Oneness, no? Ay walang maliligtas doon. Bakit? Yung kanilang inaasahan na magligtas sa kanila ay kanilang group o kanilang denomination. So, ang makaligtas sa atin ay yung gospel na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan. Siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan yung makakaligtas. At pag nag-believe ka na sa gospel na yan, alam mo kung ano mangyari? Yung Holy Spirit, ilalagay ka doon sa, saan? Sa church
called the body of Christ, yung katawan ni Kristo. Okay? Yan yung church na yan. Hindi yun iglesia ni Kristo, kundi church, the body of Christ. Okay? Kaya, ingat kung anong gospel. Alam nyo, akala natin minsan, okay lang yung kung saan tayo magpunta. Okay lang na sa ibang mga denomination. Walang masama doon. As long na nagtuturo siya ng tamang gospel. Tandaan nyo ito. Pag yung tinuturo niya, hindi yung gospel of the grace of God, na si Jesus Christ ay namatay, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, walang talagang kaligtasan doon. Hindi ko ibig sabihin na dito lang kayo makadinig ng gospel na yan. Tuturo ko sa inyo kung saan. Basta church na nag-rightly divide. Church na nagtuturo ng dispensational Bible study. Yan yung nagtuturo ng tamang gospel. Tandaan natin, ang gospel na mababasa sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4, na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, siya ay inilibing, at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan yung gospel na makakaligtas ngayon. Yan tinuturo natin. No? Alam nyo, siguro magtataka kayo, bakit baptist tayo dati? Ang dami na natin. Sana, alam nyo, kung isa, nahihinayang din ako doon sa mga kaluluwa na kasama pa natin doon sa Altaquiera. Ang dami na natin. No? Ngunit, nung matutunan ko ito, hindi ko kasi pwede lukuhin ang mga tao Hindi ko pwede sabihin na, okay lang yan. Manatili lang kayo dito. Okay lang yung tinuro ko sa inyo. Kaya nagulat ko siguro kayo dati, bakit nung tumayo ako minsan sa harap nyo, sinabi ko, pasensya na, mali yung naituro ko dati sa inyo. Kasi, kaluluwa yun Kaligtasan yung nakataya. Kaluluwa nyo yun ang nakataya. Ako, nung maintindihan ko na yun palang gospel, ligtas na ako. Kung pabayaan ko kayo na ganun pa rin yung paniwala natin na naituro ko dati na nung baptist pa tayo, hindi, paniwala din kayo na ligtas kayo, pero hindi pala. That is why I humble myself, kinain ko yung pride ko, tumayo ako sa harap nyo, pasensya na, mali yung naituro ko dati. Ito pala yung tama. Okay? Mas maganda yung aminin natin na nagkakamali tayo kaysa mapunta yung mga kaluluwa nyo sa impyerno. So, kung after ako ng dami ng tao, after ako ng yung maibibigay lang ninyo, wala yan. Babayaan mo na lang yan. Ang importante, huwag silang umalis. Huwag na natin ibahin yung turo natin. Importante, huwag silang umalis. Kasi, kagaya ng iba, after nila kasi yung ibibigay ng mga tao. Hindi. Yung pag-aral ko sa Bible, hindi ito after para sa ibibigay ng tao. We are after souls na maligtas talaga. Yun ang habol natin. Okay? So, sa ngayon, kung hindi pa kayo ligtas, meron tayo, ano pangalan mo ta? Nakakanto ka na di, wala pa? Wala pa siya. Okay? First time na nakakanto din yan, no? Sino ka? Si Stephanie, si Peter, si Angel, no? Mga gagmay pa ni silang usang una. So, gusto ko klaruhon, Klaruhon kung paano maluwas ang inyo kalag. Yan lang, magpati, magtuo nga si Kristo. Ano gani? Napatay si Kristo, bayad sa atong sala, ginlubong siya, kag nabanhaw ikatatlo ka adlaw. Stephanie, later on, mabalik na atong mga Sunday school pag balik na ta sa mga kayutan niyo, Dito kita sa babaw, no? Babalik na iplastar ta na mayo liwat atong mga Sunday schools, ano?
para sa padayo naton magiyahan ang mga bata. Espanyang wala? Ato pa to. Okay? So, padayon ta, subong nga aga, patuloy yung ating pag-aaral sa Book of Romans. The Book of Romans, ito yung makita natin na ginamit sulat ni Paul, no? At from chapter 1 hanggang chapter 8, no? Chapter 7 natapos na natin. Diyan natin makita yung gaano kalaki ng kasalanan ng tao. Yung makita natin yung dumating sa panahon na yung tao na ginawa ng Panginoon na kanyang na-create ay kanya na mismong give up, no? Sa chapter 1. Because yung tao na yan ay hindi niya kinikilala ang Diyos. Hindi niya kinikilala ang Panginoon. Kinikilala nila ang Panginoon sa ibang pamamaraan. Sabi sa chapter 1, no? Sabi sa chapter 1, na yung mga tao, instead na kilalanin nila yung Panginoon, ang kinikilala nila ay yung ginawa lamang ng Panginoon. Which is, hanggang ngayon, practice talaga yan ng mga tao. Tingnan mo, karamihan ng tao, ang sinasamba ay yung ginawa lang ng tao, yung mga rebolto. Okay? Yung araw, mayroong mga taong sinasamba yung araw, sinasamba yung buwan, sinasamba yung birds, sinasamba yung mga animal, kagaya sa India. Halos sinasamba nila yung baka, yung cow, di ba? Ayaw nilang kumatay ng cow doon, ng baka. Okay? Ngunit, yung totoong Panginoon na siyang gumawa ng lahat, hindi nila sinasamba. So, ang ginawa doon ng Panginoon, give up yung tao sa time na yun. Okay? So, yung tao, na-deprive talaga ng righteousness. Ibig sabihin, walang maganda, walang righteousness na makita sa tao. Kaya yung tao ay were condemned, no? Na i-condemn na ng Panginoon. Paano sila na-condemn? Ibig sabihin, yung tao ay mapupunta sa impyerno. That was the condemnation. So, because walang pwedeng magbayad, magtubos sa tao sa kanyang kasalanan. But dumating tayo sa chapter 6 at chapter 3 ng Romans. At doon ipinahayag ni Paul na mayroon isang tao, no, na namatay. Ibinigay ang kanyang buhay upang tayo, yung taong walang pag-asa na iligtas ang kanyang sarili, ay maligtas ng taong yun. At walang iba yan kundi si Jesus Christ. He was 100% human and 100% God. Okay? Yan. So, yung kaligtasan, ini-explain ni Apostol Paul na yung taong wala na sanang kaligtasan, condemned by God, ay nagkaroon ngayon ng pagkakataong maligtas. Okay? Was given the opportunity to be saved. But that human being, no, na makasalanan, ay kailangan niyang mag-believe sa gospel of the grace of God, na si Jesus Christ ay namatay, binayaran yung ating kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Okay? So, in chapter 7, nung nakaraang linggo, makita natin yung wretchedness of man under the law. Kasi alam ni Apostol Paul na mayroong mga Jewish na nag-believe na sa gospel that are in Rome. Nando doon sa Rome. Kaya yung sulat niya sa kanila ay naka-address sa Rome, no? Sa mga believers sa Rome. Dahil mayroong mga Jewish doon na nagpa-practice ng law upang maligtas. Niliwanag ni Apostol Paul in chapter 6, no? Na umpisa sa chapter 6, na hindi na kayo under the law,
at hindi kayo talaga maligtas kung umaasa kayo ng kaligtasan nyo sa paggawa ng law. Dahil sabi ni Apostol Paul, ay ang law is the knowledge of sin. Okay? So, kasi mayroong mga tao, specifically, Jewish, mga Hudiyo, na umaasa sa law para maligtas. So, niliwanag ni Apostol Paul na kayo naman umaasa sa law, hindi kayo maligtas. Bakit? Walang kaligtasan ang law, kundi ang law ay magpapakilala lamang ng inyong mga kasalanan. Law is the knowledge of sin. So, in chapter 7, further, in-explain ni Apostol Paul na ang tao na gustong ilagay ang kanyang sarili under the law is wretched. Ano ibig sabihin ng wretched? No? Ibig sabihin ni Apostol Paul, walang kang pag-asa. Para kang walang value. Na para kang napaka-rumi. Wretched. That is why yung message natin noong nakarang linggo is the what? The wretchedness of man under the law. This is Jiklik na. Mga bata. Adoy niyo ito mga bata. The wretchedness of man under the law. Chapter 7. The whole chapter 7, makita natin yung wretchedness of man under the law. So, amo na nga, gina-explain ni Apostol Paul nga kung umaasa ka sa law, ay wala ka talagang mangyari sa iyo. Okay? That is why sabi ni Apostol Paul, tingnan natin dito, sa Romans chapter 7, verse 20, it was summarized by Apostol Paul, ang kalagayan ng tao under the law. Sabi ni Apostol Paul, chapter 7, verse 20, For, oh, wretched man that I am. Kaluluoy man ako, sili ni Apostol Paul. Nakakaawa man naman ako na tao. Who shall deliver me from the body of this death? So, si Paul mismo, nagsabi, sino magdi-deliver sa akin sa katawang ito ng kasalanan? Sa katawang ito ng kamatayan. Alam mo, yung soul natin ay andito sa loob nitong katawan na ito. Okay? So this body will die. Okay? And that soul na andito sa body na ito ay sinner. At kung hindi mawala yung sin na yan, na nagdadala ng kamatayan, pag namatay ang body na ito, that soul will go to hell. Kaya sabi ni Apostol Paul, sino mag-deliver sa akin sa body ng kamatayan na ito? Okay? Tingnan mo. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death or from this body of death? Okay? So, tanawa ha? So, ginklaro ni Apostol Paul kung sino ang magdi-deliver sa atin dyan sa lawas sa katawang ito. Sa katawang ito ng kamatayan. Sino? Sabi ni Apostol Paul. Yung religion ba? Yung denomination ba ang magdi-deliver sa atin? Ang pagiging member natin ng isang denomination? No. Ang pagiging andidiyan natin kay Kristo. Tingnan mo ha? Tingnan mo. Sabi ni Apostol Paul sa verse 25, I thank God through Jesus Christ. Ibig sabihin, bakit siya nagpapasalamat kay Jesus Christ? Because alam ni Paul na si Jesus Christ lamang ang makaka-deliver sa kanya from this body of
death. Alam nyo, sin has power over this body. Ang sin, siyang nagdala ng kamatayan sa bading ito. Alam nyo, kung hindi sana nakakasala si Adan at si Eva, hindi sana mamamatay ang body nila ni Adan at ni Eva. Kaya nga nung nagkasala sila, namamatay na sila. Because sin, no, roll over this flesh, this body. So kaya itong body na ito ay mamatay. Kaya sabi ni Paul, sino magdi-deliver sa akin sa katawang ito na namamatay? Okay? Sabi ni Paul, wala nang iba. I thank Jesus Christ. So si Jesus Christ ang deliverer. Si Jesus Christ lamang ang makaka-deliver sa atin from this body of death. Si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ lang makaka-deliver sa atin. Hindi yung pagiging member natin ng Catholic, ng kung anumang religion ang magdi-deliver sa atin. Wala nang iba. Jesus Christ. Now, in chapter 8, in chapter 8, na siyang pag-aaralan natin ngayon, umaga na to, makikita natin kung ano bang ginawa ni Jesus Christ, no? When He died on the cross. Ano bang ginawa ni Jesus Christ when He died on the cross? When He was buried and rose again the third day. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Yan yung ipiniliwanag ni Apostol Paul sa chapter 8. So, ang title ng ating Bible study ngayon is Jesus Christ, no? Delivered us from what? Delivered us, members of the church, the body of Christ, from the body of death. Diniliver niya tayo sa katawang ito na namamatay. Okay. Now, in chapter 8, how? Paano? Yan yung makikita natin ngayon. Ano bang ginawa ni Jesus Christ kung bakit tayo niya na-deliver from this body of death? Bakit? Wala na ba tayo sa body of death na ito? Paano niya tayo na-deliver? Okay? Number 1, in chapter 8. But before that, let us pray. Ama na banal, thank you so much sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatid namin that are online, lalo na sa mga kapatid namin nandito ngayon present physically upang mag-join sa aming Bible study. Salamat sa opportunity, salamat sa time na ibinigay nila, sa kanilang desire to study na yung mga salita rightly divided. We pray and thank you so much in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, seeing old faces. yung makikita natin ngayon, yung mga ando doon din dati sa atin sa tawag nito, no? Sa Altamira. Sana tuloy-tuloy tayong ibalik yung ating mga araw sa Altamira, no? Na palagi tayong sasama sa ating Bible study. But in different tawag nito, way of studying the Bible. Rightly divided na, no? Rightly dividing the word of truth. So, paano ba tayo ni Kristo na i-deliver from this body of death? Kasi, alam nyo, kung ang soul natin actually is being contaminated by this body, talagang mamamatay tayo kasama ng body na ito. Okay? So sabi diyan dito, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. By the time, ang pagkasabi dito ni Paul, we were delivered by Jesus Christ, delivered by Jesus Christ from this body of death, sa katawang ito. Paano? Alam nyo, kinuha
wala na raw condemnation or yung paghukom, kasi alam mo, yung condemnation, it is, hinahatol lamang yon sa ano ng tao? Sa may kasalanan. Okay? So, wala nang hatol na darating pa sa atin. Sabi niya dito, to them which are in Christ Jesus. Listen to this. Which are in Christ Jesus. Alam nyo, gusto ko to i-stress at i-emphasize. Never believe na ligtas ka dahil nasa denomination ka. Salvation or condemnation sa kasalanan natin ay mawawala lamang kung ando doon ka in, sabi dito, in Christ Jesus. The word in, meaning, it speaks of being inside the body of Christ. In Christ Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito. Alam niyo itong verse na to, delikado ito pag hindi natin maintindihan. Pwede kayo siguro magtanong, hindi nyo ba na itanong, yung believers pala, pwede mag-walk not in the Spirit? Kasi yung kung babasahin mo, parang dalawang uri ng believers that are in Christ. Yung nag-walk in the Spirit at saka yung nag-walk not in the Spirit. Kung titingnan mo yung verse na yan. But the truth is, hindi yan ang tamang understanding ng verse na ito. The verse says that those who are in Christ are already walking in the Spirit. Ibig sabihin ng verse na ito, na kung ikaw ay nasa kay Kristo na, you are already walking in the Spirit, and there is no way that you are walking in the flesh. Kuha natin? Why? Listen to this. Verse 9. Read. But ye are not in the flesh. Why? Because those who are in Christ are no longer in the flesh, but in the Spirit. That is why, pag ligtas ka na, nag-believe ka na sa gospel, you are already in Christ, you can no longer walk in the flesh. Why? Because you are in the Spirit. Napakalinaw, You are already in the Spirit of God, of the Spirit, if so that the Spirit of God dwell in you. When was that day that the Spirit of God dwells in us? By the time we believe the gospel of the grace of God. Anong sabi diyan? By the time we heard the gospel of our salvation, Ephesians 1:13, the gospel of salvation, and believe, anong natabo? God sealed us with His Holy Spirit until the day of redemption. Wala na yan. Andidya na yan sa atin until the rapture. The day of redemption speaks of the day of the rapture. Okay? So, ibig sabihin, tayong mga nag-believe sa gospel of the grace of God ay nagwo-walk na in the Spirit. Maniwala ka man yan at sa hindi. Why? Dahil you are now in the Spirit. You are no longer in the flesh. Siguro magtatanong kayo, bakit, paano nangyari, Brad? Andito pa naman tayo sa loob ng ating flesh. Andito pa yung soul. Alam nyo,
something happened very special in us by the time we believe the gospel of grace. Mirong espesyal na bagay na nangyari sa atin. Wala lang akong whiteboard, hindi ko ma-drawing ngayon, ano? Ngunit there is something special happened in us, sa loob natin, by the time we believe the gospel of grace. Alam nyo bang, yung soul mo ngayon, by the time you believe the gospel of grace, ay hindi na konektado sa iyong flesh? Paano nangyari yon? Tingnan mo to. Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Ito yung nangyari sa iyo, sa atin. No? By the time we believe the gospel of the grace of God, something happened in us. Verse chapter 2, Colossians, verse 11. Sabi niya dito, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Okay, ito, explain ko sa inyo ha. Ang circumcision is cutting of what? Flesh. Okay? So, it was it was demonstrated in the Old Testament yung pagkat ng flesh ng mga male Jews. Pag isinilang sila, within 8 days ay sinicircumcise. That's cutting of the flesh. So, medyo alam namin yung mga lalaki yan, ano? O paano yan, kinakat yung flesh sa aming mga lalaki. But, alam nyo ba, na sa Muslim ha, yung mga babae may cutting of flesh din? Masakit yun. Alam niyo yun, yung tinutuli din yung mga babae sa Muslim. But yung sa Biblia actually, iwan ko lang kung meron yan sa Quran, di naman ako nagbabasa ng Quran, pero sa Biblia, yung lalaki lang, yung mga Jewish lang actually. Mga Jewish lang. Yung mga Hudiyo lang yan kasi yung command na i-circumcise yung mga lalaki na isilang 8 days, pag abot ng 8 days, sa Diyos lang naman yan. Ang mga Gentile hindi naman gumagawa yan noon. Iwan ko kung bakit tayong mga Pinoy naging ano dyan. Naging practice natin yan, no? Naging kultura natin yung mga Pinoy. Okay naman. Dahil siguro pag alam nyo, sa kultura natin mga Pinoy, pag 7 years old ka na, hindi ka pa na ganyan, grabing tukso ng abutin mo sa eskwelahan, sa mga kaibigan mo. Anong tawag noon sa Ilonggo? Putyong. Ganyan, di ba? Ngunit, sa mga Muslim countries, yung babae ginaganyan din. Kaya napakasakit yun. Sa mga babae, masyadong hirap para sa mga babae. So, sabi dito, yung pag-believe natin sa gospel of the grace of God, there is spiritual circumcision, no, made not of hands. Hindi gamit ng kamay. Kasi yung physical circumcision, gamit yung kamay. But yung nangyari, by the time we believe the gospel of the grace of God, there is spiritual circumcision performed by what? By God Himself. By the Spirit Himself. Anong circumcision yon? Alam nyo, pag believe nyo sa gospel of the grace of God, sabi sa Ephesians chapter 1:13, we are sealed by the Holy Spirit. Ganito yung nangyari, oh. Soul, yan yung soul mo. Then, balot yan ng body. Itong body na ito, yan yung influenced by sin, yan yung namamatay ng sin. Because of sin. Ngayon, kung yung soul na yon, since nga, andyan siya within the body,
that soul is being contaminated by the sin. By sin. That is why, mamamatay ka together with the body, with your body. Pag namatay na yung body mo, yung soul mo pupunta sa impyerno. Because that soul is condemned already because of sin. Ngunit pag believe mo sa gospel, yung Holy Spirit of God, nag-perform ng circumcision, kinat niya yung kundi body, soul. So, ang spirit pumasok sa atin at kinat niya yung soul doon sa body. Okay? Kinat niya yung soul sa body. So, yung soul ngayon that is within us is being divided, no? Nilagyan ng protection ng Holy Spirit of God from the body. Kaya yung sin ng body can no longer affect sa soul. That is why your soul is forever saved, eternally saved, because whatever sin this body will commit, can no longer affect your soul. Alam nyo, never tinuruan tayo niyan. Kaya hindi nila maintindihan, kaya hindi nila matanggap-tanggap na saved tayo eternally, dahil hindi nila naintindihan kung anong nangyari sa atin pagkabilib natin sa gospel of the grace of God. Hindi nila ma-explain itong yung Colossians chapter 2, verse 11. Tingnan mo. In whom ye are circumcised with the circumcision made without hands. What? In putting off the body. Yung body na ito is being put off from our soul. Body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. Christ Himself, God Himself, the Holy Spirit Himself performed that circumcision in us. Alam mo, sa totoo lang, pag believe natin sa gospel of the grace of God, we are separated from our body who is being ruled by sin unto death by that Holy Ghost, by that Holy Spirit of God. Kaya nga, every time God sees us, the righteousness of God, the righteousness of Christ, ang iya makita sa aton. Because the Holy Spirit, delivered us from this body of sin, this body of death. Okay? That is how God delivered us from this body of death. Sabi niya, patuloy natin. Verse 12. Buried with Him in baptism, wherein also are risen with Him through the faith of the operation of God. Who made that operation? God Himself. Who raised Him from the dead. And you, tayo, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all, trespasses. Tama? By the time God made that spiritual circumcision within us, anong nangyari? We are forgiven of all of our trespasses. Past, present, and future sins. Forgiven. Tingnan mo kanami sang ginhimo sang Diyos sa aton. Lalo na, bunga sang kasya. Kahulog. No? So, amo nang ginhimo sang Diyos sa aton. Kaya tingnan mo, balik tayo sa Romans chapter 8, verse 1. Sabi niya da. So, naintindihan na natin yung verse 1. No? Let us now go to verse 2. For the law of the Spirit of life in Jesus Christ hath made me free
from the law of sin. We are no longer under condemnation. Then, ano pag hinimo sang ni Jesus Christ sa aton, pag-deliver niya sa aton sa body of this, from this body of death? Sabi niya dito, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sin and law hath no power over us. Wala. Wala na sang power ang law kag sin sa aton. Sa body tayo, yes, but sa aton, the real we, no, the soul, yung ating kalag, wala ng power ang sin and law. That is why, please, no, kabalo ko nga, maliit pa lang tayo. We were told by our parents, no, to obey kung ano yung mga law na itinuro ng Biblia. Na itinuturo ng Biblia ni Moses, na binigay ng God kay Moses. Yan naman lang yung law na pinapasunod sa atin eh. But, gusto ko ulit-ulitin sa iyo at maintindihan nyo to. Walang Gentile sa panahon ni Kristo na sumusunod sa law, nagpa-practice ng law. Wala. Bakit? Ito yon, tanong ha. Sino si Moses? Ha? Prophet, leader ng Israel. Okay? Pag nagsalita si Moses noon, sino sinasabihan niya? Israel o yung mga Gentile? Israel. So, sinong sumusunod lang sa sinasabi ni Moses? Israel. Yung mga Gentile, like for example, Syria, may king sila na iba. May leader sila na iba. Egypt, may leader sila na iba. Ang pero, may rule sila, may law sila nga iba nga sinusunod. So, ang law nga binagay kay Moses is not to us Gentiles. Sad lang, nakakalungkot lang, dahil kung titingnan mo, bakit tayo sa panahon natin ay pinipilit tayo ng mga religions, denomination na sumunod sa law. Dahil sa turo lang yan ng mga religions at denomination. But the Bible, kung studihan mo, never na yung mga Gentiles dapat mag-observe ng law. And yet, sabi ni Paul, kung mag-observe ka, then you are wretched. Bakit? Dahil walang kaligtasan sa law. You will become servant of the law, and yet, wala namang salvation sa law. Maging kaluluoy ka lang, wretched, kaluluoy ka lamang, kawawa ka lamang, sabi ni Paul. Sabi niya, buti na lang, sabi niya, at diniliver ako ni Kristo. So, tayo ay diniliver din. Kaya yung mga naniniwala na under sa law, diniliver tayo diyan ni Kristo. Okay? So, sabi niya, wala nang condemnation, wala na kayong the law and sin, wala nang power over you, diniliver na kayo ni Kristo diyan. Verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Alam nyo, when was the time that the sin was condemned by Jesus Christ? Or being made without power, powerless by Jesus Christ. When was the time? By the time Christ was sent by God, no, in the flesh, then He was killed at the cross, then pagkatapos ginlubong siya,
at nabuhay sang muli, doon niya na-conquer ang what? Ang death. Dito nang wala power ang law. Okay? Verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Alam nyo, nung hindi pa tayo ligtas, manotice nyo, no? O, iwan ko lang kung naalala nyo rin. Nung panahon na yon, talagang, yung buhay na lang dito sa mundo, flesh, na siyang makakasaya sa ating flesh, yung pinibigyan natin ng priority. Ito yung isang sign that you are in the Spirit. Giving also importance, thinking, putting in mind those things that are spiritual. Kaya, let us also examine ourselves. Hindi ko sinasabi na yung hindi nyo bigyan yung time, yung inyong buhay, secular na buhay. Alam nyo, kailangan natin yun. While on this earth, work. While on this earth, mga kabataan, study, mag-aral. While on this earth, pangita, trabaho. Kung may opportunity, negosyo upang umasinso. Gawin nyo yan, mga kabataan. No? Dahil kalaban tayo ng mundong ito. Kalaban tayo of this evil world. Hindi magiging easy para sa atin yung pamumuhay dito. Siguraduhin nyo yan. Hindi magiging easy sa atin yung pamumuhay dito. Darating yung panahon na buti na lang may rapture. Dahil kung walang rapture, ay iwan ko lang ang hirap ng buhay natin dito sa darating na panahon. Buti na lang bago talagang full implementation of the 7 years tribulation period, ando doon na tayo sa langit. But alam natin at nakikita natin na kahit ngayon pa lang, pahirap ng pahirap ang buhay sa mundong ito. And hindi tayo exempted dyan. Okay? Kaya, opportunity, study, negosyo, mamuhay na maganda, okay? Huwag umasa sa ayuda. Nakakahiya yung mga ayuda na yan ng gobyerno ngayon para pupunta tayo sa politiko. No? So, nakakahiya yung mga ayuda na yan. Huwag umasa dyan. Mamuhay tayo ng marangal. Mamuhay tayo ng magandang pamamaraan. No? Then sabi niya dito, for they that are in the flesh, do mind the things of the flesh. This verse also is a gauge. Pwede natin i-gauge yung sarili natin. And listen to this, Those who are in the flesh, actually, are not, sabihin ko na ito frankly, kasi, sa verse 1, those who are in Christ are walking already in the Spirit. And they don't mind, no? Their priority is the spiritual things. Yan yung priority niya. Dito, tingnan natin, no? For they that are after the flesh, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, again, this is two kind of people, ang sinasabi ni Paul. The unsaved, kasi sabi niya dito,
For to be carnally minded is death. And to be spiritually minded is life and peace. So dahil tayo ay nasa spirit na, yun, we can gauge ourselves. No? Saan ba tayo dito? Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Carnal, worldly. This world is evil. Okay? So, kailangan nating, alam nyo dito sa mundong to, which side eh? Saan ka ba talaga side? Ganon. Hindi pwedeng mamangka sumakay sa dalawang bangka. Saan ba tayo talaga side? No? Ganyan, it is always from the Old Testament and even until in this dispensation of the grace of God. There is only two groups. Saan ka na grupo? If you are saved, you are spiritual. If you are not, you are in the flesh, you are carnal. Okay? So sabi niya dito, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Balo ka, ang mga tao, iwan ko lang nga, pero ako naniniwala to. Tanungin mo yung tao, sinong gusto mo pasayahin sa buhay mo? Di ba? God. Gusto ko ang Diyos. Gusto ko ang Diyos maging masaya sa buhay ko. Okay? And yet, in what way? In what way? Alam nyo, sarili nating paraan, hindi pwede. Ngunit sabi dito, so then they that are in the flesh cannot please God. There is no way a person that is carnal or in the flesh can please God. Amo na kung kisa mo, denominations, ang tudlo sang denomination kisa, ihatag ta ni sa Dios, maghatag ta sini, mag-offer ta sini, hatag sina first fruit, tithe, mahatag ta tithe, kay para malipay ang Dios. But sambalot ta kamo. Hambal sa Biblia, hindi na among paagi para malipay ang Diyos. Walk as believers. Practice natin yung ating pagka in the Spirit. Abi nato ang denomination, tudlo nila, you must give something very valuable para please mo ang God. Amo na nga ginaano nila nga, isa mo kabulan nga sweldo sa iniro, first fruit, ihatag mo sa Diyos. Kay valuable ina. So, kinanglan, nagsiling ko ni si David, nga hindi ako maghatag sa Diyos nga wala sang value sa akin. Ha? But in this dispensation of the grace of God, para ma-please mo ang Panginoon, it is by living spiritually. Okay? Sambalya dire. So then they that are in the flesh cannot please God. But you, verse 9 kanami sinimo, din klaro ni Paul, kamo nga nag-believe na sa gospel, kamo nga members of the church, the body of Christ, sila niya, hindi na kamo sa unod. Wala na kamo sa unod. Din klaro ni Paul. Bakit? Masili ka karon ti, Brad, amod bala ning practice ko, Brad, daw ara man ko sa flesh. Yes. Naimo muna, that is why ginaklaro ka ni Paul. Sili niya, please, untatin nyo na.
mag-live na kamo in the Spirit. Naman. Kasi ni Paul, hindi na kamo sa flesh, wala na kamo sa unod. Circumcise na kamo. Protektahan na kamo sa Holy Spirit. Cut na kamo from the flesh. Sang spiritual circumcision. That is why, amo nang hambali Paul, you are no longer in the flesh. Balo ka, kung hindi mo maintindihan tong spiritual circumcision, malibog ang ulo mo. Nga mahambal si Paul nga you are no longer in the flesh, andyan ka pa naman. Ara pa man kita dira sa sulod. Ang botsulingan ni Paul, you are being cut off by the spiritual circumcision that was performed by God Himself. Sealing you. Ginsilyuhan niya ikaw. Ang buo mong pagka-soul, pagkatao, from the influence of the flesh. So, alam nyo, kung hindi ka ligtas, there is no way nga maka-live ka in spiritual way. You cannot live in the Spirit. Kung ikaw hindi saved. Nga man, kahit yung imo soul, connected gid sa imo flesh. Konektado ya sa flesh ang imo soul. Kay wala protection. Ha? So, nambala ni Paul, kay naintindihan ni Paul, nga ginhimo sang Dios nga spiritual circumcision sang kalagmo. Ginseparate ang kalagmo, pinaagi sang spiritual circumcision from your flesh. Kaya sabi ni Paul, but ye are not in the flesh. Kumbaga nga sabi ni Paul, nga puro gyapon karnal ang imo ginapaminsar, nga ang ginapaminsar mo gyapon trabaho sang flesh, nga hindi ka naman in the flesh. Amo nang tudlo ni Paul. Reminding us, sa isa sa ginhimo ni Kristo, kung paano kita gin-deliver from this body of death. Sini niya, gin-circumcise ka mo, wala na ka mo sa flesh. So, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. And the reason for that, because the Spirit of God dwells in us. When? Nung Ephesians chapter 1, verse 13. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kita mo lang? Hindi kaya yan ni Kristo kung walang Spirit ni Kristo sa imo. Ang Espiritu sa Diyos wala sa imo, hindi kaya yan ni Kristo. Verse 10. And if Christ be in you, the body is dead. Okay? Because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. Tama? So, patay na ning body ini, cannot rule over sa aton nga soul, but ano yon nagro-rule sa atin ngayon? Ang Spirit that is in us. So, that is why sabi ni Paul, no? Sabi ni Paul, grieve not the Holy Spirit that is in us. So, yung Holy Spirit na nag-seal sa atin, Ephesians 1:13, hindi na yan maaalis dyan, hindi yan aalis. Hindi maaalis, kung sino man ang aalis dyan, walang makaalis yan, at hindi din siya aalis until the day of redemption, the rapture. Ha? Bakit andidiyan na yan? Okay? That is in us. So, the whole study sa morning na ito, sa umagang ito, is about what Christ did, no? Nung tayo ay i-deliver niya from this body of death, sa katawang ito na mamamatay. Okay? So, dineliver niya tayo dito. So that we can walk in the Spirit because we are now spiritual people of God.
Okay? There is no more condemnation to us na that are in the Spirit, that are in Christ. So, di ba kanami lang kung maintindihan natin ang kinahambal sa Biblia kaysa read, hindi natin maintindihan. Kabalo ko ya, lang kung kabasa man ka mo Biblia, no? Kung kabasa ka mo ya, basta yan, nag-believe ka mo sa gospel of the grace of God, mayara ka mo, Holy Spirit, nasilyuan na kita, makaintindi ka gidya ng Biblia. Makaintindi ka gid. Hindi mo ya kinanglan teacher, no? Hindi mo kinanglan sang botsilingon nga pastor para magpaliwanag sa imo. Kita mismo sa aton pagtuon, edifying each other. Alam nyo, the purpose hindi actually is para nga tudluan lang kamo kundi edifying one another. Di ba? Our presence, every time we gather together, is to what? Edify one another. Kaya nga, after this, mayara kita Q&A, no? Para nga, ang inyong pamangkot, masabat man sa iban. So, in that way, ma-edify tayo. Ma-edify. Mapabakod ang aton nga spiritual life. Okay? So, asadra lang, no? Then, pagkatapos ma-proceed kita few minutes sa aton Q&A, no? Question, answer. Kung may pamangkot gid, hindi maghuya, magpamangkot. Okay? So, pamangkot? May pamangkot kita? Sino may pamangkot? Para nga may hindi naintindihan sa aton pagtuon. Para, mayo upod na ba natin si Bong, no? Si Ma'am Mian, kumusta na ka mo, Ma'am May? Bata, lagko na. So, tama bata kay matapos rin aton second floor, kita da isa ka lugar para sa mga bata, no? Ila padayon Sunday school para matudloan padayon mga bata. Ay ginalikaw ta lang ang makagwa-gwa da sila kay delikado gid sa lakyan daw. Kung sa babaw na hindi na sila panawag. Ang sirata dito may alagyan dira sirata. Kag ilakta na dire kung manawagid man sila hindi na sila kagwa dire. Kay kadelikado sang motor da. Agi-agi. Sa pamangkot? Brother Arnold daw may pamangkot din. Ano to ta? Sige na, mangkot ta. Para maano naton for the benefit man sa aton mga online listeners. Ikaw ta may pamangkot ka? Gatuo ka na nga si Jesus Christ na patay, bayad sa imong kasalanan. Ano to, Brad? Ano daw, Brad? Actually, the truth is, ang physical circumcision, actually, ang hambal sa Biblia, there is no, basahon ko sang time pass, sa Old Testament, sa mga Hudiyo, kinahanglan ginaya. There was a command sa ila ni Moses, no? Sa Israel. Genesis chapter 15, I think, no? Sabi dito, Lolo, grabe, no? Sabi, ito, di rin nag-umpisa ang covenant with God sa Israel, no? Hambal niya diri, Genesis chapter 17. He that is born in thy house, verse 13.
He that is born in thy house, sa house ni Abraham, no? Bali dire, and he that is bought with thy money, pati na yung mga Gentile nga ginbakal, halimbawa, slaves ginbakal ni Abraham, no? Ang bali dire, must need be circumcised. Genesis 17 verse 13. And my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. So sa Jewish, no, it is God's covenant, it is an everlasting covenant for the Jewish people, for the seed of Abraham. Okay? What is that? Verse 14. And the uncircumcised man, child whose flesh of his foreskin not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. So, ang tanong po ay ganito, importante pa ba ang circumcision sa flesh sa ngayong panahon ito? So, ito yung sagot, no? Sa time pass, nung ibinigay ang circumcision na command, ay sa kay Abraham lang yon at sa kanyang lahi at sa lahat ng nabili ni Abraham na tao. Kaya sa una, binibinta yung mga tao as slaves, di ba? So pag nabili ka ni Abraham, dapat i-circumcise ni Abraham. Kaya si Abraham na-circumcise rin ng matanda na siya. Because it was late na ibinigay na command, no? Matanda na nga si Abraham. So, yung lahi niya, talaga Jew na isisilang, dapat ma-circumcise, no? Sa loob ng 8 araw. Di ba, na isinilang ka nga ron, dapat sa 8 araw, dapat i-circumcise na yung lalaki. Kaya si Jesus Christ, pagka 8 araw, circumcise si Jesus Christ. Okay? Yung anak ni Moses, muntik na si Moses patayin. Nung nag-travel siya from saan yung lugar nila ni, yung kanyang binan? From Midian, no? To Egypt, nung tinawag siya, pinapunta siya ng Panginoon, na habang nasa lodge sila sa hotel, patayin sana ng Panginoon si Moses. Bakit? Dahil yung mga anak niya na lalaki, mayroong hindi circumcised. So, kaya doon mismo ng gabing yon, sinircumcise ni Moses yung mga anak niya na lalaki. Dahil ganun ka-importante yan sa kanila. Okay? So, sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, no? Sabi dito sa Galatians, papatayin ang hindi na circumcise, ha? Pero mga Gentile, wala naman. Kaya, na-notice nyo, since na hindi yan command sa mga Gentiles, ang dami mga Gentiles na hindi na circumcised in the flesh. Sa Pinoy, halos sa Pinoy yan, circumcised na, no? Pero, sa mga Briton, doon sabi ng anak ko, tayo, ang daming matatanda na dito, hindi pa tuli. Hindi pa circumcised. Kasi hindi yan kultura nila. Walang command sa kanila din yung God. Hindi naman sila nagbabasa ng Bible dito noon. Dito sa atin, dahil napaka-religious ng mga Pilipino, being taught by this Bible, sa ibang pamamaraan, nabasa nila yan. Kasi tayong mga Pinoy, inaangkin natin na we are Israel ngayon. Kaya kung ano yung nasa utos sa Israel, sinusunod natin. Sinuturo ng mga pastor. Kaya kailangan, diyan siguro nang galing yan, bakit tayong mga Pinoy talagang nagpapacircumcise. Pero kung na-circumcise ka ngayon at hindi, it doesn't matter. Yung makukuha mo lang ngayon sa circumcision is hygiene. Malinis ka. O hygiene nga. Ganon. Matinlo ka na lalaki kung circumcise ka. Pag hindi ka circumcise, marumi ka kasi ano ba yung umano dyan? Madumi. Dahil hindi exposed. So, sabi ngayon ni Paul, dito magandang tanong yun eh. Sabi ni Paul ngayon sa Book of Galatians, Galatians chapter 6, verse 15. Nung Old Testament, importante talagang ma-circumcise, papatayin ka. Pero ngayon, tingnan mo, for in Christ Jesus, neither circumcision, wala nang tinuli, availeth anything, nor uncircumcision, but new creation. So wala na yun ngayon. Whether you are circumcised or not, it avails nothing.
only hygiene. Okay? So, yan yung sabi ng Biblia. Kaya yung mga katanungan natin talaga masasagot ng Biblia yun. Okay? So, importante pa yung circumcision ngayon? No. Noong panahon sa mga Hudyo, yes. Basta, alam nyo, noong panahon na yung mga Gentile, pag nag-proselyte sila, pag nag-apply sila citizenship, Jewish citizen, isa yun sa requirement nila. Isi-circumcise sila. Okay? Magandang tanong yun. At least maliwanagan tayo, ano? Pero talagang may ano tayong mga Pinoy. Kaya pag nag-asawa kayo, Pinoy talaga asawahin nyo. Kasi nagpapacircumcise talaga yung mga Pinoy. Delikado yung mga foreigner. Maraming hindi dyan. Okay? Okay, so any more question? So yan po yung tanong no na sinagot natin sa ating Q&A. Importante pa bang physical circumcision ngayon sa mga lalaki? So hindi na po sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At kahit na po sa noong unang panahon, pagka Gentiles ka, wala naman yun. Importante. Sa mga Jewish lang po yun noon, sa panahon yun. Sa mga lahi ni Abraham. Okay? So, any more question? Kung wala na, let us close in prayer. Wala na? Okay, so, Wedugay, fellowship, then Wedugay, manyaga kita, no? Let us pray. Then pagkatapos, fellowship kita, no? Hindi lang na magpuli. Samtang ginahanda nilang bayaran kita, panyaga nga gamay. Ginahanda ni Ma'am Norma kay birthday niya gapon mo, no? So, due time man lang na, kung kulangon, hindi na kamo mangakig, ha? Kay balaan nyo, amogin ang weakness namon, hindi kami master na, hindi pala kami magluto. Hindi kagwantan luto ay ako na asawa. Balda gina sa dami basta magluto-luto. Hindi siya, kapoy gid siya. So, dutay lang yung ginluto. Importante lang ma-celebrate ang iya birthday, ano? So, thank you gid sa inyo pagkariman. Let us pray. Ama na banal, salamat sa Bible study, salamat sa mga kapatid, salamat sa lesson nga aming natutunan ngayong araw na ito tungkol po sa pag-study namin ng series sa Book of Romans. Salamat sa mga kapatid that are online. We pray, tinadalangin din po namin sa iyo ang patuloy namin ginagawa na aming mapagtipunan every Sunday. At salamat po sa mga provision na yung binigay sa amin. Thank you so much in the name of our Lord Jesus.